Ngayon naman, okay, so maganda yung tama yung takbo mo sa une. Ito po. Pero yung pangalawa, ang pag-uusapan na po natin, next po. Yan. A good start, but a bad ending. Ano po, sa takbuhin natin, wag lang yung magaling ka sa simula, pero dapat hanggang sa uli. Magaling ka kasi anin mo yung magaling ka sa simula, hindi mo naman natapos na maayos. No? Kamukha nung, meron po nung kabataan namin, meron akong mga kasama sa school, medyo chubby siya. Sumama siya doon sa 100 meter dash. Alam niyo po yan yung takbuhin na 100 meters. Takbo siya. Eh dahil chubby siya, di ba pag chubby bilog? Ayun. Pagka takbo niya ganyan, hindi kinaya ng katawan niya, nauna yung mukha niya. Nauna gano'n, gumanon doon sa lupa. Pero buti na lang makapal. At hindi naman nagasgas lang, no? Makapal eh, no? Nagasgas lang. Pero alam mo yun, maganda nga yung takbuhin niya, mabilis siya, nauna siya, kaso bandang uli, hindi maganda yung ending, no? So, ganun din sa mga pelikula. Minsan, ewan ko, nakapanood kayo yung pelikula. Ang ganda, no? Ganda na simula. Iyak-iyak ka ba? Tapos yung ending, ang pangit. No? Ang pangit. Imbes na magkatuloy na bangga, namatay. Di ba? Anong klaseng story ito? Nagsayang ako ng oras, no? Maganda nga sa simula, pero ang pangit ng katapusan. So ngayon, si Solomon, pag-aralan natin. Ang nangyari po kasi, meron siyang number 1, a good start. Mabilis na tayo, no? 2 points lang po ito. A good start. Ano yon? Sa verse 3, okay, sabi niya dito, and Solomon loved the Lord. Mahal niya yung Diyos, katulad mo at katulad ko. Mahal niya talaga yung Diyos. Buong-buo niya, gustong paglingkuran yung Diyos. Sabi niya dito, letter A, love the Lord and gave everything to Him. Lord, mahal kita, lahat gagawin ko para sa'yo. Paglilingkuran kita ng totoo at tapat. Yan si Solomon, no? Yan po yung puso niya. At sa verse 4, sabi niya po dito, tingnan po natin. And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was a great high place, 1,000 burnt offerings. Biro mo yun? 1,000? Libo na talaga yung binigay niya. Binigay niya sa Panginoon, which Solomon offered upon that altar. Nakita ng Diyos na si Solomon, yung puso talaga niya, gusto niya mapagbigay siya sa Panginoon. Ganyan niya kamahal yung Diyos. Hindi na baling wala na ako. Importante kung yung pwede ko may bigay para sa Diyos. Ganyan niya kamahal po ang Diyos. At sa verse 5, sabi niya dito, dahil nakita ng Panginoon yung puso ni Solomon, sa verse 5 sabi niya, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. So nanaginip siya at nagpakita yung Diyos sa kanya. And God said, ask what I shall give thee. Sabi ng Panginoon sa kanya, dahil natuwa yung Diyos sa kanya, hingi ka kahit ano ibibigay ko. Kung ikaw ang bibigyan ng ganon, ng opportunity, anong gusto mo? Hindi, no? Kung ikaw ang mabibigyan, kahit ano, ha? Kung baga sa cheque, binigyan ka cheque, blank check. Kahit magkano ilagay mo. Oh, magkano ilalagay mo ko, Brian? Blank check, kahit magkano, mayaman niya ng bigat. Kahit magkano. Name it, sabi niya. Kahit 1 billion pa ilagay mo, pwede. Kung ikaw bibigyan ka ng oportunidad ng Diyos na gano'n, ano ilalagay mo? Pastor, 1 trillion. Talagang, ano kaya yung bibigay mo? Ano yung hihilingin mo? No? Sa mga bata, ano yung hihilingin mo? Pastor, 10 iPhone 16. Ano, no? Pastor, hini ako sa Diyos ng napakagandang mukha. Makinis. Yung lahat ng tao nakita sa akin, talagang ako yung magiging sikat. Ganun ba? Yung hiningin mo? Pastor, kayamanan, no? Maraming sasakyan, maraming bahay. Okay, ano yung hihilingin mo? Ano kaya? Ano yung hiningi po ni Solomon? Alam natin yung kwento, ano po? Sa verse 9.
Sabi niya, give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy so great a people? Kung ikaw iingi, anong iingi mo? Pera, kayamanan, kasikatan, no, karangyaan. Okay, yan ba yung iilingin mo sa Diyos? Lakas? Panginoon, pabatayin niyo ako ulit. Biro ko, meron pang gano'n, no? Ayaw gawin ng Diyos yan. Ano yung ihilingin mo? Marami tayong naiisip, no? Baka mamaya sabihin mo, Pastor, wisdom. Kopya-kopya ka eh. Totoo kaya yun? Katulad ni Solomon, hihingi ka kaya ng gano'n? Baka mamaya, hindi. Napo. Sino kaya sa atin yung totoo talaga? No? Yung nasa puso mo, wisdom. Wisdom, hihingin mo sa Diyos o kayamanan. Napo, isa kayamanan yung hihingi natin, no? Pero si Solomon, anong ginawa niya? Panginoon, bigyan niyo ako ng wisdom. Wisdom galing sa inyo. No po? So, yan yung iniling niya sa Diyos. At dahil doon, sa verse 10, sabi niya, and the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Sabi ni Solomon, Lord, bigyan niyo ako katalinuhan. Kasi binigyan niyo ako ng posisyon. Ano yung posisyon niya? Hari po siya. Dapat may judge niya na maayos, makonquer niya na maayos, okay, patinuin, para ma-rule niya yung kingdom niya na maayos kasi hari siya. Panginoon, tulungan niyo po ako na mahusgahan ko yung tama, magawa ko yung tama dito sa bansa na ibinigay niyo. May responsibilidad ako. Kaya Panginoon, sige, yung responsibilidad ko, yung binigay niyo, dapat yun muna yung unahin ko. Kaya yun yung hilingin ko, Panginoon, bigyan niyo ako ng katalinuhan. Anong ginawa ni Solomon? Inuna niya kung ano yung gusto ng Diyos. At ano sabi ng Diyos sa verse 10? Ulitin ko. And the speech pleased the Lord. Natuwa yung Diyos. Tandaan mo, pag inuna mo yung Diyos sa buhay mo, yung para sa Diyos. Ulitin ko po ha, yung para sa Panginoon. Yan yung inuuna mo. Yung Diyos matutuwa po sa'yo. Gano'n natuwa yung Diyos sa kanya? Tingnan niyo po. Sa verse 11, sabi niya dito, and God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself an understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy words. Dahil hindi ka nagiling ng mahabang buhay, hindi ka nagiling ng kayamanan, hindi ka nagiling ng mga buhay ng kalaban mo para wala ka ng kalaban, kung hindi nagingi ka ng understanding, so, katalinuhan galing sa Diyos, gagawin ko yan sa verse 12. I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. No? Na kung saan unang binigay sa kanya ng Panginoon, letter B, bless siya ng Panginoon. Ang unang binigay sa kanya, binigyan siya ng wisdom and an understanding heart. Gano'n naging matalino si Solomon? Nasubok po siya sa verse 16. Tingnan niyo po. Binigyan siya ng katalinuhan ng Diyos, na po, sa verse 12. Sa verse 16, ano nangyari? Kung babasahin niyo po yan, ikukwento ko na lang, mayroong dalawang babae na dumating. Yung isang babae, may anak siya, yung kabilang babae, may anak siya. Nagsusumbong yung isa, sabi niya, anak ko po yan. Ang nangyari po kasi, habang natutulog po kami dalawa lang, may tag-isa kaming anak, yung kasama ko, naiga niya yung anak niya. Pagkaiga niya sa anak niya, namatay. So habang nakita niya yung anak niya, patay, ang ginawa niya, yung patay, kinuha niya, binigay niya sa akin, at yung buhay, kinuha niya yung anak ko, tinabi niya sa kanya. At pagkagising ko, patay na yung anak ko. Haring Solomon, anak ko po yun. Kunin niyo po sa kanya. Kinukuha niya, inaangkin niya. Ano po? Sabi niya po dito sa verse 22. Verse 21, tingnan niyo po, ito yung kwento. And I arose in the morning to give my child suck. Papadidiin ko na. Yung pagkakita ko, patay na. When I had considered in the morning, behold, it was not my son, which I did bear. Hindi ito yung anak ko, patay na, hindi ito. Nakita ko, hindi ko kamukha. Hindi ito yung anak ko. Alala ko yung anak ko. Di ba yung nanay, alam mo yung buksulan tandaan? Kilala mo yung anak mo. Ako.
At sa verse 22, sabi niya, and the other woman say, nay, but the living is my son, and the dead is thy son. And this said, no, but the dead is thy son, and the living is my son. Thus they speak before the king. So nagre-reklamo, ako yung hari, nakupo ko, nandyan yung dalawa, yung patay sa'yo, hindi, yung patay sa'yo, hindi, yung patay. Nag-aaway. O paano mo malalaman po kung kanino? May CCTV naman o? Wala. Eh silang dalawa lang sa bahay. Wala pong witness. Paano mo malalaman kung sino? Kung hula ka, sige, matopik na lang kayo. Pwede ba yun po? Pero dahil may wisdom, si God, nasubok po, ano sabi? Sa verse 23, ano kung kayo, ano gagawin nyo? Eh kung alam mo na yung kwento, pastor, ito yung gagawin ko. Alam mo yung kwento eh. Eh kung di mo alam yung kwento, naalala ko nun, sino kasi kinausap ko sa inyo nun, mga lalaki, may nagtanong eh. Oh, sila Alex, sila, sila CN, no? Anong gagawin mo? Pastor, di ko alam ang gagawin ko, sabi nila. Kasi hindi nila alam yung kwento eh. Anong ginawa mo ni Solomon? Sabi niya po dito, sa verse 23, and then said the king, the one said, this is my son that liveth, and thy son is dead. And the other said, nay, but thy son is dead, and my son is the living. Ano ginawa ng hari? Verse 24, and the king said, bring me a sword. Bigyan niyo ko espada. So, nagbigay ng espada sa hari sa verse 25. Bigyan niyo po. Sinabi ng hari, okay, hatiin sa dalawa yung batang buhay. At ibigay yung kalahati dun sa isa at yung kalahati sa kabila. Nagawi, tama po? Hatiin na lang. Diba? Hatiin mo nga naman, diba? Eh, nagawi. Ano sabi ng verse 26? Sabi niya po, then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son. And she said, O my Lord, give her the living child, and in no wise late. But the other said, let it be neither mine nor thine, but divided. Sabi nung babae na nandito sa kabila, hari, huwag niyo nang hatiin. Papay kayo hatiin. Ano? Hatiin. Huwag niyo nang hatiin kasi anak niya yun eh. Ramdam niya, hatiin mo yung anak mo. Papatayin hatiin sa dalawa, makikita mo. Mata sa mata, hatiin siya sa dalawa. Huwag niyo na po hatiin, bigyan niyo muna sa kanya. Ang sabi ng isa, sige, hatiin na natin. Para kahit kanino, hatiin na lang, hating kapatid. O, doon na patunayan kung kanino. Kahit kayo, alam niyo na kung kanino po, ano? Siyempre, pastor doon. Hati daw eh. Tama ba? Hindi, doon sa nag-yearn, ayaw niyang papatayin yung anak niya. Anak niya yun eh. Tama po? O, doon nalaman at sa verse 27, and the king answered and said, give her the living child, and in no wise lay it. She is the mother thereof. So verse 28, and all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. At dahil doon, nalaman kung paano maghusga si Solomon, natakot ngayon yung mga tao. Kasi bakit? Alam nila, hindi nila pwedeng dayain at hindi basta-basta yung hari. Yan yung wisdom ni Solomon. Kung tayo nabigyan ng gano'n, o nga naman, kanino? Pa-DNA test muna natin, wala naman DNA test noon. Ako, kung titignan mo, tsurang bata pa lang eh, paano yun? Diba? Paano mo malalaman? Pero dahil may wisdom. So Solomon, na po, isa pang sample ng wisdom niya po, sa 1 Kings chapter 4, verse 30 hanggang 34. Sabi niya, and Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country and all of the wisdom of Egypt. Sa verse 31, sinabi na mas matalino siya sa ganito, ganyan. At sa verse 32, okay, kaya niya mag-speak ng 1,000 proverbs, no? Okay, sample pa lang yung nakikita mong proverbs sa Bible. Pero kaya niyan, gumawa siya ng kanta, 1,005. Imagine mo, ganyan katalino si Solomon. Sa verse 33, sinasabi niya sa mga puno, cedar tree, no? Sinasabi niya yung beast, fowl, creeping thing, and fishes. Ano ba yan? Wala pa mga scientists noon, pero alam na niya yung mga yun. Okay, alam na niya yung details ng mga hayop na yan. Kahit sa mga insekto, alam niya.
Ganon siya pinatalino ng Diyos. Kung baka kilala niyo si Albert Einstein, matalino yan, pero walang binatbat si Albert Einstein sa kanya. Okay? Kasi yung wisdom niya galing sa Diyos, diretso. Okay? So, ganyan binless ng Panginoon si Solomon. At dahil iningi niya yung wisdom muna, yung plano ng Diyos sa buhay niya, Panginoon, kailangan ko para makatulong sa church, para makatulong sa gawain niyo. Bigyan niyo akong wisdom. Hindi niya iningi muna yung pansarili niya. Anong ginawa ng Diyos? Dinagdagan niya. Minsan tayo hingi, puro pansarili. No? Unahin mo muna yung para sa Panginoon. Nako, unahin mo yung para sa Diyos. At yung Diyos, i-bless ka niya. Diba po? Minsan kami, makikita niyo po kami, di ba? Minsan sinasabi ko, nagbe-negative yung mga finances natin. Hindi ko inayang. Sige, kung wala kami pang grocery, yung Diyos na lang bahala sa amin. Minsan, nakukuha pati yung pondo namin sa grocery para na meron tayong pondo sa church. Pero alam niyo, binibless kami ng Panginoon. First time namin kumain, minsan may naglibre sa amin. Ang tapang ko pa naman, sige, akong bahala sa'yo, akong malilibre sa'yo. Sabi ko, tapang ko eh. Siyempre, malilibre ka, padala ko lang makita yung tao. Kami ng restaurant, tinignan ko yung presyo. Sabaw lang, ha? Ramen, 700 isa. Nakakain na po nyo, 700 isa. Sabaw lang. Tsaka noodles. Tinitingnan ko. Sige, pastor, ako na lang. Sige, mapilit eh. Di, ano yan? Diba? Okay. 700 isa. First time ko nakita. Nakakain na po kayo ng crab. No? Crab, talang ka. Crab. First time ko nakita ng crab. Buo siya, pero wala siya shell. Pwede mo siya kainin ng buo. Walang shell. Nakain na po kayo doon? Walang shell. Hindi ka magigimay, wala. May paa, may kamay. Pero kakainin mo na lang, ngunguyin mo na lang. Sarap. Sabaw, nakita ko. Okay, 700 sa kanya, sa amin 600 plus. O parang 500 plus. Sabaw, habang tinitin mo ko, ninanamnam ko eh. Ayoko na sana magbanyo kasi sayang eh. Di ba po? Oh, sarap. Bakit? May blessing. Pag inuna mo yung Diyos. Nilibre niya si Keki. Kanin lang tsaka konting ulam. 400 plus. O, 300 plus. Parang gano'n. O, gano'n lang, no? Alam yun, pag inuna mo si God sa buhay mo, may mga blessing. Di ba po? Unahin niyang mahalin yung Diyos. Matutuwa yung Diyos sa'yo. Kahit yung hindi mo inihingi, ibibigay niya. Diba po? Hindi ka naman hiningi na makakain ako ng ramen na masarap. First time kumakain na, gano'n pala yung totoong ramen. No? Pag hinigo mo pala, lasang-lasa mo talaga lahat. No? Asin lahat. Malinamnam po talaga siya. No? At bawal mag-take out. Bawal mag-take out po. Kasi baka coffee yung ingredients o hindi ko alam. Ganun po sila ka-stricto doon. No? Bakit? Ulitin ko. Unahin yung Diyos. Mahalin mo siya ng todo. Kung ano yung para sa'yo kanya, ibigay mo. Tapos ang gagawin niya, matutuwa siya sa'yo, ibibigay niya. Kahit hindi mo iniinom, ibigay niya. Amen po? Next, number 2. Given riches and honor. Ano yung binigay sa kanya ng Diyos? Iniinom lang. Wisdom lang eh. Ano yung binigay? Kayamanan, kasigatan. Ano po? Sabi ng 1 Kings 10:21, buksan natin. Tingnan niyo po. Imagine niyo, no, gaano kayaman si Solomon. 1 Kings 10 verse 21. Sabi niya po dito, and all King Solomon's drinking vessel were of, biro mo yung baso mo, gawa sa ginto. Gano'n kakayaman, ano po? Gawa sa ginto. Next one, sabi niya, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold. Gawa siya sa pure gold. Hindi grocery, no? Iba po yan, ha? Pure gold. Gawa sa purong ginto. No po. At tapos sabi niya, wala daw gawa sa silver. Kasi bakit? It was nothing accounted in the days of Solomon. Kung parang, dahil sobrang dami niyang ginto, wala nang kwenta sa kanya yung silver. Intindihan na po. Next pa. Sabi niya po dito sa 10 verse 27. And the king made silver to be in Jerusalem. Ano nakasulat po? As stones. Mura ba yung silver? Ako, may sing-sing po ako silver. Hindi ko kaya bumili ng gold eh, silver. Mahal pa rin to.
Okay? Mura ba yung silver? Mahal pa rin. Ano po? Kahit hindi man gold yan, silver. Pero si Solomon, ang ginawa niya, ano po, ulitin natin. And the king made silver to be in Jerusalem as ginawa niya lang bato. Imagine mo, parang ganito. Si Kuya Dennis, na-flat. Na-flat yung motor niya. O may kaibigan siya. Na-flat. Ay, kailangan natin sangkalan. Kaso, wala tayong makita dito. Ilabas niya iPhone 16 niya. Kuya Dennis, ito. Sangkal mo dyan. Ito sa gulong. Hindi, no? Okay, o kaya, gumugulong, nagpa-park kayo. Nagpa-park ka. Ito yung iPhone 16, no? Ano mo, parang hindi dumula sa sasakyan. Hindi, no? Mayaman. Okay, mayaman. No? Ang gagawin lang is, gagawin lang yung isang mamahaling bagay, gagawin niya lang sangkalan o tapakan. No? Hindi mo maabot yung isang bagay. Pinuha mo yung, bumili ka ng 4 na iPhone 16. O sige, abot ko na. Pwede mo yun? Diba? Ganyan kayaman si Solomon, no po? At next, sabi niya po dito sa 2 Chronicles 9. Para ma-imagine niyo po kung gaano siya kayaman, no? Gaano siya pinayaman ng Diyos. 2 Chronicles chapter 9 and verse 15 hanggang 16. Wala pang nakagawa po nito. 9 verse 15 to 16. Sabi niya po dito, and King Solomon made 200 targets of beaten gold, 600 shekels of beaten gold went to one target, and 300 shields made he of beaten gold. Gumawa siya ng shield, gawa sa ginto, 300 pieces. Gano'ng kalaki yung isang shield? No? Ang gagawin niya lang po itong palamuti. Design, display, 300 na shield. Hindi maliit ang shield, malaki ang mga shield. At 300 pieces pa pinagawa niya. Ganyan kayaman si Solomon. At sabi ng 1 Kings, balik po tayo, 4 verse 22 hanggang 23. 4 verse 22 hanggang 23. And Solomon's provision for one day, one day lang po ito. Nakakainin nila. Okay? Sinabi niya, mga iba't ibang measure ng fine flour o harina, 3 score measures of meal. Tingnan niyo po 10 fat oxen, matadabang baka, luluto. Naalala ko si Step yata ng birthday niya, lechon. Dami nang kumain nun, ilan tayo po nun? May 100 po tayo, natilay tayo, parang, parang mga ganun 100. Lechon, isa, maliit. Baka, pag sinabing baka, gano'ng karami? Isang baka, magkano po isang baka na lechon? Ano po, mga 50? 50 po ba? O 20,000, sabihin mo na. O ito, 10 na baka. Araw-araw po ito, Araw-araw mo kakainin. Kada araw, 10 baka. Pinulutuin nyo. O isa pa, hindi lang yun. 10 fat oxen, 10 baka, 20 oxen out of the pasture, plus 20 pa, no, na nandun sa, yung isa pinataba, yung isa galing dun sa yung talagang damuhan, no po. Tapos 100 na sheep. 100 pa na tupa. Okay, 30 na baka, 100 na po, hindi isa, 100 na tupa. No po. Ano pa po? Sabi niya, beside hearts o mga male deer yan, no? O usa, roebucks, usa rin yan. Follow din mga iba't ibang klaseng usa yan. And fatted fowl, no? Ibig sabihin ng fatted fowl, yung pinatabang ibon. Pwedeng manok, pwedeng duck. Alam niyo ba yung peking duck? Okay, nakatikim na kayo ng totoong peking duck. Totoong peking duck. Tingnan nyo magkano yung presyo ng isang peking duck. 3,000. Isa. Okay, kaya anong kinakain ko po yan? May nalibre na naman kinakain ko talaga ninanamnam ko At least nakakain ako ng totoong peking duck. 3,000 isa. Imagine niyo, po, ganyan kayaman si Solomon kada araw. Hindi kada birthday niya, kada araw. Araw-araw yan.
Parang may piyesta. Ano po? Ganun po kayaman si Solomon. Next po, sabi ng 2 Chronicles 9:17 to 19. Okay? Sabi niya po dito, moreover, the king made a great throne of ivory and laid it pure gold. And there were 6 steps to the throne with a footstool of gold, which were fastened to the throne, and stays on each side on the sitting place, and 2 lions standing by the stays. And 12 lions stood there on the one side, and on the other upon the 6 steps. The kingdom, there was not the like made in any kingdom. May picture dito, sample lang to na po. Na kung saan gumawa siya ng trono gawa sa ivory, o yung ibig sabihin yung sungay ng elepante, na po, ivory, at pinatungan niya ng gawa sa ginto, at ganun din, meron siyang 6 steps papunta doon sa trono, at bawat step na yon meron leon, tagdadalawa, na gawa rin sa ginto. Imagine mo, gano'ng kayaman si Solomon. Pastor, sana nabuhay tayo, hingi tayong isa, no? Isang leon, no? Para benta natin, no? Ganyan po siya kayaman, no? At yung verse 14, buksan natin sa 1 Kings chapter 4 and verse 14. So, kayamanan, karangyaan, no? Kasikatan. At sabi po ng Bible na po, sa verse 14, 4 and verse 3 and verse 14. Okay? So, binigyan siya ng Diyos, wisdom, binigyan siya ng kayamanan, karangyaan. At sa verse 14, sabi niya, and if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. At, sabi ng Diyos, para ma-enjoy mo lahat ng yan, kung paglingkuran mo ko ng totoo, papahabahin ko yung buhay mo. Di naman bibigay na sa kanya lahat ng Diyos. Lahat ng gusto ng tao, yan ang gusto ng tao, di ba po? Bakit inuna niya yung Diyos sa buhay niya? Di ba po? Pag inuna mo yung Diyos, kahit isang hiling lang, Lord, gusto ko yung para sa'yo. Matutuwa yung Diyos sa'yo, kahit hindi mo hilingin, bibigay niya. Di ba po? Gusto mong ganon? Mahalin mo yung Diyos ng buong buo sa buhay mo. Start natin yung New Year natin ng tama, pero dapat tapusin mo ng tama. Amen po? Pero kung titignan niyo si Solomon, hindi siya tumagal. Estimated, sabi nila, mga 20 years old nabuhay si Solomon. Naghari si Solomon, mga 20 years old. Pero nung naghari siya, tumagalan siya ng 40 years. So almost, kung estimate mo, mga 60 years old. Tapos namatay na siya. Bakit? Di siya nabigyan ng mahabang buhay ng Diyos. Bakit? Kasi tama, meron siyang good start. Number 2, meron siyang bad ending. Maganda na eh. Okay na eh. Diba? Ikaw, hindi ka pa okay po nun? Kung ikaw mabibigyan ng ganyan, sino gusto? Ako lang. Sino gusto? Tayo lahat. Gusto niyo po ba? Parang ngayon yata. Tayo po ba lahat? Gusto. Gusto. Pero ano nangyari? Number 2, may bad ending siya. Bakit po? Sabi niya dito sa 1 Kings 11, titignan niyo po, lalaktaw na tayo, hindi na natin babasahin lahat na nangyari sa kanya. 11 verse 1 hanggang 4. No? Sabi niyo po dito, but King Solomon loved many strange women. Okay? Minahal niya daw yung mga iba't ibang babae na kung saan hindi nila kilala yung Diyos sa buhay nila. Together with the daughter of Pharaoh, so sinabi dyan, ito yung mga kalaban ng bansang Israel. Moabites, Ammonites, ito yung mga tao na naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Edomites, Zidonians, and Hittites. Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, ye shall not go in unto them. Huwag niyo silang sasamahan. Kumbaga, huwag niyo silang aasawahin. Neither shall they come in unto you, for surely they will turn away your heart after their gods. Solomon claimed unto this in love. Sabi ng Diyos, huwag ka maghahanap ng iba. Lalo-lalo na yung mga babae na maglalayo sa iyo sa puso mo, sa Panginoon. Pero anong ginawa? Kinlave niya daw. Ibig sabihin ng clave, niyakap niya. Niyakap niya itong mga babae na ito na merong pagmamahal. At itong mga babae na ito naglilingkod sa mga Diyos-Diyosa. Kasi hindi nila kilala yung totoong Diyos. No? Kaya nga sa relationship, yung mga young people,
Huwag ka mangliligaw o magpapaligaw. Kung nakita mo yung lalaki o babae na yan, hindi sila Kristiyano. Hindi sila Baptist, hindi sila naniniwala sa tunay na Bible. Huwag kayong magpapaligaw o manliligaw na gano'n. Pastor, paganda siya, gwapo siya na. Hindi, man. Yung puso mo, kukunin yan. No? Ilalayo ka nila sa totoong Diyos. Ganyan yung nangyari kay Solomon. Verse 3. At konti yung asawa niya. No? Verse 3, ano sabi? And he had 700 wives. Hindi natin. 700 yung asawa niyang babae. No? Sabi niya po dito, princesses. Pastor, bakit 700? Pangit siguro yung mga yan. Meron bang prinsesang pangit? Napo? Mga prinsesa itong mga to. Napo, 700 wives. And 300 concubines. 300 kabit. Meron mo. 700 na 300 pa. 1,000 lahat. Siguro pag nakasabay niya maglakad to mga to, no? Sino ka? Asawa pala kita. Sorry. Sobrang dami, di mo na ma-memory. Kayo nga po, hindi ko na, minsan nakakalimutan pa yung mga pangalan niyo eh. Ilan lang tayo. Kaya kung 1,000 pa kayo. Imagine niyo po ito. O ano nangyari po? And his heart and his wives turned away his heart. At dahil doon sa mga asawa niya, yung puso niya dati na mahal niya yung Diyos, nawala na. Napo. So, ganyan yung nangyari kay Solomon. Sinimulan na minahal niya yung strange woman, letter B. Sabi niya dito sa 2 Kings 11 and verse 5 to 6. Sabi niya po dito, tuloy natin. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Zidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. And Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord as did David his father. At dahil doon, naglingkod na siya, bumalik na ngayon siya sa mga Diyos-Diyosan. Sinasamba na niya ngayon, mga Diyos-Diyosan, yung hindi totoong Diyos. Bakit? Hindi siya nakinig doon sa sinabi ng Diyos. Huwag ka mag-aasawa ng walang takot sa Diyos. O anong ginawa niya? Dinamihan niya pa. No po. Ganon din po sa atin. May tuturo po ako sa inyo, prinsipyo ng Bible, sinasabi ng Diyos, ganito, at tapos hindi ka makikinig. No po? Bandang uli, kayo po yung talo dyan. Amen po? Kayo yung lugi dyan. Okay? At ano nangyari? Last po. Letter C. God's destruction prophesied. At dahil doon, meron ng sumpa na ibibigay kay Solomon. Ano po yun? Sa verse 9. And the Lord was angry with Solomon, because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. Biro mo, 2 beses nagpakita sa iyo yung Diyos, 2 beses, at maraming beses na napatunayan mo na yung Diyos sa buhay mo. Pero sa lahat po ng yon, sa lahat ng turo ni Pastor, paulit-ulit, lahat tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Paglingkuran natin yung Diyos, sundin natin yung Bible, unahin natin yung Diyos sa buhay natin. Pero kung hindi ka makikinig, ito, anong sabi ng Diyos? Sa verse 10, and had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods, but he kept not that which the Lord commanded. Hindi niya sinunod yung Diyos. Sa verse 11, ito yung sumpa. And the Lord said unto Solomon, for as much as this is done of thee, and thou hast not kept my commandment and my statutes which I have commanded thee, I will surely rend the kingdom from thee, and I will give it to thy servant. Kukunin ko yung kaharian mo. Diba 12 tribes of Israel? Kukunin ko yung kaharian mo at bibigay ko yan sa katulong mo. Ano nangyari po? Na-divide yung kingdom, 12 tribes. Binigay dun sa katulong, 10. Pero mo, 10 yung binigay sa katulong na tribo. Natira na lang sa kanya para dun sa anak niya, 2 tribo na lang.
Bakit? Alam na niya yung Diyos. Napatunayan na niya yung Diyos na mayroong pagpapala pag naglilingkod ka ng totoo at mahal mo yung Diyos sa buhay mo. Pero sa lahat ng yon, tama yung umpisa. Pero bandang huli, nakalimutan yung Diyos. Kaya huwag kang maging malungkot kung minsan yung buhay natin yung parang sapat-sapat lang. Pagbukas mo ng rep, minsan wala eh. Bagong lang. Tsaka tubig. Pagbukas mo ng rep. Okay pa rin yun. Pagpasalamat ka sa Diyos. Kasi bakit po? Baka mames, pinasobrang yaman ka niya, nakalimutan mo naman yung Diyos. Hindi ka na mag-church. Kasi bakit? May yaman ka rin. Hindi mo na kailangan yung Diyos. Bukas mo na rep. Nandiyan pa. Ba't mag-pray ka pa? Eh, puno naman yung laman ng rep. Okay? Marami pa nasisira. Tinatapon mo. Nasasayang. Napo? Oh. Ba't ka ba mag-pray? Kaya minsan kung may mga nangyayari problema, pasalamat ka pa rin eh. Bakit? Kasi yan yung pagpapatunay na gusto ng Diyos. Alalahanin mo siya eh. Baka minsan, kaya may problema ka, nakakalimot ka na po eh. Napo? Nakakalimutan na natin siya. So ano nangyari po? Sa lahat ng yan, bago matapos yung buhay ni Solomon, sinulat niya yung Ecclesiastes 12. Natatapos na po tayo. From verse 13 hanggang 14. So, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, chapter 12, and verse 13 hanggang 14. Okay, siya po ba? Okay, sabi niya po dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Dahil sa lahat ng yan, na-try na ni Solomon, lahat ng karamihan, kasikatan, kayamanan, babae, lahat ng yan, nakuha na niya eh. Ano sinabi niya? Ano yung payo niya sa atin? Tingnan niyo po. Ano yung payo niya sa ating lahat? Sabi niya, yung pinaka-conclusion daw ng tao na daw, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Fear God and keep His commandments. Sundin mo. Yung sinasabi ng Bible po. Ang sabi niya po, for this is the whole duty of man. Yan yung trabaho ng tao. Magkaroon ka ng takot sa Diyos at sundin mo kung yung sinasabi niya. Bakit po? For God shall bring every work into judgment. Kasi soon, lahat ng tinanim mong yan, naanin mo. Mahuhusgahan ka. Ano po? With every secret thing, may tinatago kang kasalanan. Ano po? Yung Diyos, siya'y bahala sa'yo. Ano po? At sabi niya, mahuhusgahan ka dyan, whether it be good or whether it be evil. May tinatago kang kasalanan. O may ginagawa kang mabuti, pero tago pa rin. Pag mabuti, tinago mo, yung Diyos yung bahala sa'yo. Bless ka niya. Hindi mo na kailangan, ito yung ginawa ko, ito yung ginawa ko. Hindi na kailangan. Pero kung may tinatago ka sa natin, husgahan ka rin. May reward yan. Kung gumawa ka ng, nagtanim ka na maayos, kahit wala nakakita, bless ka rin nun. May ginawa ka ng mali, tinatago mo. Lagot ka sa Panginoon. So, ano gawin mo? Gusto mo ma-bless, katulad ni Solomon, yung magandang simula. Mahalin mo yung Diyos sa buhay. Unahin niyo po siya. No? Hindi yung naglilingkod ka dahil takot ka lang na paparusahan ng Diyos. Huwag ganun. Mahalin mo siya ng totoo. Yung Diyos natin, hindi naman yan yung, ingat ako yung pagkilos ko kasi baka mamaya maparusahan ako ng Diyos. Huwag ka pa eh. Baka maparusahan ako ng Diyos. Hindi naman ganun yung Diyos po natin. Ang totoong Diyos mapagmahal. Kaya nga binabawalan kanya kasi ayaw kanya mapahama. No? Isa si KK, pag dinakusap namin, palo mo, hindi mo na ako love. Hindi. Palo ka namin kasi love ka namin. Ayaw ka namin maging bad. Sabi namin sa kanya ganyan. Hindi, palo mo, hindi mo ako love. Sabi namin sa kanya. Hindi. Pag pinapalo ka ng Diyos, mahal ka niya. Ito. Kaya iniiwas ka niya sa mali kasi mahal ka niya. Kaya tinuturuan ko po kayo ng tama ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Iwas kayo sa pag-inom, paninigarilyo. Okay? Wala naman sa drugs dito. Ano po? O, ano man yung nagsusugal. Iwas nyo lahat ng yan. Kasi mahal ko kayo. Pwede naman hindi. Pwede ko naman di sabihin. Hindi pa kayo galit sa akin. Hindi pa kayo magtatapo sa akin. Pag nakikita nyo, ang bigigil ka kay pastor kasi ito na lang, pinapatama na naman ako.
Pwede ko naman gawin yun eh. O, friends na lang tayo lahat. O, mag-church kayo hindi, bahala kayo sa buhay niyo. Di ba po? Uminom kayo hindi, bahala kayo. Mag-lasing kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Bahala kayo madialysis o lahat-lahat. No? Magkasakit sa kidney, baga, o naman. Kayo nang bahala sa buhay niyo. O bakit paulit-ulit, kahit minsan nagiging masama na ako sa inyo, kasi mahal ko kayo. Ayoko po kayo mapahamak at gusto ko turuan kayo ng totoo sa salita ng Diyos. Pwede naman tayo mag-peki-peki lang at gagayahin ko yung pastor. Ha? Basta magbigay kayo dito, okay na. Okay na yun. No? Mag-donate kayo ng ganyan, okay na yan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Pwede ko naman gawin yun. Pero ba't di ginagawa ni pastor? Kung meron mga nagkukulang na pinansyal dito sa church natin, yung Diyos na may bahala din. Hindi ko naman yung iniisip yun eh. Ang Panginoon mag-provide. At hindi ko kailangan yung pera nyo, kaya in-invite ko kayo dito sa church. Ako. Pero ikaw, may in-invite kita dito sa church kasi kailangan mo yung Diyos. Kailangan natin lahat yung Diyos. Bandang uli, kung iniwan mo yung Diyos, Diyos pa rin siya. Pero bandang uli, kung iniwan mo yung Diyos, ikaw yung kawawa dyan. Ikaw yung talo dyan. Opo. At ikaw yung lugi po siya. Tayo po tayo lahat. Maaga po tayo ngayon. Habang nakapikit na mata, ako yung ulo. Gusto ko yung bawat isa po dito. No? At encourage ko po kayo. Gusto mo ng blessing katulad ni Solomon? Simulan mo kang kamukha ng ginawa niya. Mahalin mo yung Diyos na buong buo mo. Kung ano yung bagay na pwede mo ibigay sa Diyos, ibigay mo. Wala kang ipagkait sa Kanya. At papakita sa iyo ng Panginoon, matutuwa sa iyo. May mga bagay na hiling ka, kahit di mo hilingin, ibibigay niya yun. Pero huwag mo naman gayahin yung huli ni Solomon. Kasi yung huli niya, sa lahat ng mga yon, in-enjoy niya yung mundo. In-enjoy niya yung fellowship, yung barkada, yung friends, no? Nag-focus na siya sa mga bagay na hindi maka-Diyos. At bandang muli, ang mga friends niya, mga asawa niya, yan yung naglayo sa puso niya sa Diyos. Huwag po tayong ganun. Unahin mo yung Diyos sa buhay mo, at yung Diyos siya yung bahala po sa iyo. Tandaan niyo po, pag ikaw, inuna mo yung Diyos, ang sabi, yung Panginoon, ilalapit niya yung tenga niya sa iyo. Pero kung may kasalanan ka dyan, na paulit-ulit mong ginagawa, yung Panginoon, yung tenga niya malayo sa iyo. Hindi ka niya pagpapalain, akala mo pinagpapala ka lang. Pastor, nung hindi ako nag-church, nung ginagamit ko yung araw ng linggo, mas okay kami. Mas okay kami sa pinansya. Siyempre, yan yung papakita sa iyo ng diablo para hindi mo iwan yung dapat mong iwan na kasalanan o yung buong paglilingkod mo sa Diyos. Pero tandaan niyo po, no? Pag inuna mo yung Panginoon, may papapala siya. Nakita ng Diyos yung puso ni Solomon, talagang naging mapagbigay siya sa Panginoon. Talagang minahal niya ng todo yung Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Talagang sobra-sobrang kayamanan, kasikatan, sobra-sobrang wisdom yung binigay sa Kanya. Naniniwala ko hanggang ngayon wala pang nakatapat. Kahit sino yung milyonaryo ngayon o bilyonaryo o trilyonaryo na tao ngayon, hindi niya matatapatan yung kayamanan ni Solomon. Hindi niya. Kung ibabalik natin si Solomon dito at yung kayamanan niya at saka yung ngayon, si Solomon pa rin yung pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kasi bakit? Inuna niya yung Diyos. Hindi ko naman sinasabi na unahin mo yung Diyos para yumaman ka. Hindi mo yun, ha? Ang sinasabi ko, unahin mo yung Diyos at ang Diyos siya yung bahala sa iyo. Pastor, inuna ko yung Diyos pero hanggang ngayon, ganyan pa rin kami. Check mo yung sarili mo, baka mamaya hindi mo kaya yung kayamanan kaya hindi binibigay sa'yo ng Diyos. Kasi si Solomon, nasira yung buhay niya eh. Ayaw niyang maulit pa yon sa buhay mo. So check mo yung sarili mo. Minsan may mga bagay na, alam mo yun, sapat-sapat lang po tayo. Pasalamat ka pa rin dyan. Kasi bakit?
yan yung nagiging trigger point mo, yung nagiging dahilan mo. Bakit naglilingkod ka pa rin sa Diyos? Ayaw ng Diyos na makalimutan mo siya. So encourage ko po kayo. Maganda yung simula natin yung January 2025. Excited pa lahat. Pero sana sa kalagitnaan ng January 2025, excited ka pa din. Hanggang matapos natin to, excited ka pa rin. May binibigay mo lahat para sa Panginoon. Ginagawa natin lahat para sa Panginoon. Na sinasabi mo, mahal mo. Tandaan niyo po, sa uli ng buhay natin, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Pero sa uli ng buhay natin, kung iniwan mo yung Diyos, bandang uli ikaw yung talo dyan. Nakuha mo man lahat ng kayamanan dito sa mundo, pero bandang uli, ulitin ko, ikaw yung talo dyan. Kumusta po ba tayo sa ating buhay Christian? Totoo ka ba sa Panginoon? Pwede ba na pag-pray natin yan? Maging totoo tayo. Huwag na yung fake na paglilingkod. Hindi totoo ka sa Panginoon. Kaya nandito ka, hindi lang dahil takot ka na maparusahan ng Diyos, kundi dahil mahal mo siya sa buhay mo. Subukan mo mahalin yung Diyos at makikita mo, doon talaga may pagpapala. Kasi kung naglilingkod ka, dahil lang ayaw mo maparusahan, hindi rin yan yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Ayaw mong may mangyari sa'yo, sa pamilya mo, kaya naglilingkod ka, wag maging gano'n. Hindi pa rin natutuwa dyan yung Diyos. Gusto niya, na mahalin mo rin siya kasi ikaw mahal ka niya. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa napakinggan namin. Ang salita po ninyo sa buhay ni Solomon. Tulungan niyo po, Lord, na meron po kaming matutunan dito. Mga iba't ibang prinsipyo na hindi sa kayamanan ang kagalakan ng aming pong buhay, kung hindi po sa paglilingkod at pagmamahal po sa inyo. Panginoon, mapurihan po kayo sa lahat ng bagay nito at yung dinadalayan ko sa bigyan ng pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pag-pray natin ang ating offering. Okay, hilingin ko si Kuya Paul na pag-pray natin ang ating offering.